Kung gurguran lang ang pag-uusapan, mga kapatid, walang kinalaman yung susunod nating guest. Okay. Makakausap. Pero pagdating sa yung amount na nakita natin, 345,000, per day lang yan ng ating susunod na makakausap. Bakit naman hindi? Isa naman po, mga kapatid, ang suki po natin at talaga namang very, very dynamic at ang ganda ng pinstripe suit niya. Ang masigasig na entertainment producer, Tito Von Belenario. Tito Von. Hi, Lord! And of course, finally, nice seeing you, Yes, in Pauline, person. after ilang virtual meetings Yes. natin. Sino kahawig niya artista? Parang wala siyang kahawig na artista. Maganda siya on her own. Ayun. Oo. Thank you so much. Your beauty is so unique. Ay, Talaga namang... grabe Unique. naman. Nabusog na ako for Oo. today. Walang etchos yun, guys. Maganda talaga si Pauline in person. Thank you, Tito Von. Ikaw, Red, Grabe. I must say, Ay, wow. Dinaan lang sa damit. Ayan. Ganda nga eh. Dinaan lang sa blazer. So, ayan na nga, no. Lord and Pauline, syempre, ibabalita ko na sa inyo yung mga maiinit na balita sa mundo ng entertainment. At syempre, unang-una na nga riyan, Lord and Pauline, ito nga si Sue Ramirez na talaga naman, no, kilala natin to si Sue sa pagiging komedyante, pagiging kontrabida, pagiging bida, etc. Pero for the first time in her career, papasukin na niya ang pagtateatro at hindi lang pagtateatro, kundi musical play. Para nga dito sa hit musical na Little Shop of Horrors. Uy, talaga? Correct, di ba? Classic yan. Correct. Siyempre, para sa mga fans ng musical play, no, siyempre itong Little Shop of Horrors ay mula sa katha, lyrics at music na talaga naman dalawa sa pinagkakatiwalaan at kapitapitagan sa mundo ng teatro at pelikula. Siyempre, music by Alan Menken, and of course, lyrics by Howard Ashman. Siyempre, itong tandem na to, no, ang kilala sa mundo ng theater at movie. Sila lang naman yung tandem sa likod ng successful music ng Disney movies like Little Mermaid, Beauty and the Beast, and Aladdin. So ito nga, no, nakakwentuhan natin si Sue kahapon at syempre siya mismo nagulat and excited dahil ito nga yung kanyang first ever venture sa musical theater, tapos ganito pa kalaking material at kagandang material, kaya naman sobrang excited na si Sue para dyan. Gagampanan ni Sue yung isa sa mga bida na si Audrey, opposite ng isa rin sa bida na si Seymour. So aabangan natin, no, kung ano ba yung magiging atake ni Sue sa kanyang first ever musical play. Siyempre makakasama rin ni Sue dyan sa musical na yan sila Karil, Rem Atadero, Noy Volante, Odi Himora at iba pang theater actors and actresses. Yan. Kumakanta pala si Sue, no? Kumakanta siya. Correct. Sabi nga ni Sue sa atin, no, Lord and Pauline, talaga, childhood dream niya talaga to. Kasi nung bata pa raw siya, kumakanta siya sa harap ng salamin, nagpe-perform daw siya after niyang manood ng mga musical movies. Kaya naman malaking malaking opportunity for her at thankful siya na kinuha siya ng theater industry para dito sa play na ito, Lord and Pauline. Kakaiba rin ang Philippine entertainment, ano, in the sense na, alam mo sa Amerika, usually sa teatro sila galing. Although may mga ganun naman sa Pilipinas. Pero it's usually gusto kong gamitin na yung mga character actors, or sila yung mga dramatic na mga quarterbacks. Okay. At nandun yung, anyway, Anyway, dito, meron tayong mga pagkakataon na nag-start sa TV at film, as movies, tsaka sila magtateatro. Na maganda at advisable sa lahat na kailangan humarap sa camera kasi yan ang ultimate test talaga. Correct. At marami rin sa ating mga nasa TV at film ngayon na galing din teatro. I mean, it's a different discipline. Sinasabi nga ng mga nasa teatro na tumalon din sa movie and TV. Katulad nga ni Sue, sabi niya, ang laki daw adjustment. Kasi sanay daw siya sa TV at movie na yung script, nandoon lang, tapos minsan magre-rehearse lang sila on the spot before ng taping or ng filming. Dito daw talaga sa teatro, parang isinabuhay niya talaga yung character niya bilang si Audrey. Parang nadala daw talaga sa kaluluwa niya si Audrey. At syempre, iba rin yung discipline dito sa teatro. Bawal yung late, syempre, bigger movement,
etc., etc. Ang maganda rito, Lord and Pauline, syempre para sa mga kapatid nating hindi ganun ka-familiar dito sa material, itong Little Shop of Horrors ay dark musical comedy tungkol sa isang halaman na kumakain ng ng tao. Parang siya, meat-eating animal. So, this is dark musical pero sabi nga nila, ang daming dynamics ng storya na to na kahit una siyang pinalabas sa movie nung 1960s at naging theater adaptation nung 1980s, magiging relevant pa rin daw yung tema ngayon dahil pinag-uusapan dito ang poverty, domestic abuse, at ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Kaya isa rin yun sa maraming dahilan kung bakit tinanggap ni Sue itong proyekto na to dahil sobrang ganda ng tema at sa tingin niya makakatulong din sa audience. At sabi nga rin ng production at ng ilang cast, nagulat din sila mismo. Kasi kahit luma na yung material, nagulat sila na ang daming Gen Z na interesado at bumili ng ticket para nga makita kung ano ba yung maibibigay ng Little Shop of Horrors sa panahon ngayon. Siyempre, mapapanood na yan this July sa Maybank Performing Arts Theater sa BGC. Lord and Pauline. This July na, Tito Von? Yes. First week ba? Second week hanggang last week ng July. Abangan. So medyo nagkakaubusan na ng ticket, ladies and gentlemen. So sa mga curious dyan kung saan yung material, actually, panoorin nyo. Nung panahon ko, pinalabas yung movie. yung remake ng 80s. Si Rick Moranis yung bida dyan. Talagang, yun ay isang talagang 80s cinematic landmark pagdating sa black comedy. Pero may binanggit si Tito Von kanina, mga Disney musicals. May Little Mermaid ako narinig. Beauty and the Beast. Nakakwentuhan nga natin si Karil na isa sa mga cast member nito. Siya rin daw mismo, childhood favorite niya tong Little Shop of Horrors. Dahil nga, doon nga kila Alan and Howard at doon lang din nalaman, sila yung makers nga ng mga Disney classic movies. Kaya nagkaroon daw siya ng connection. Like ano ulit? Little Mermaid, Beauty and the Beast. Ano yung sikat na kanta sa Little Mermaid? Hindi, I think yung ginawa nila, nung duo nila Alan at Howard is Under the Sea, yung kanta ni Sebastian. Wag yun. Wag yun. Masaya yun eh. Baka naman pwede mo ikanta sa amin yung Hindi rin. So, ginanahan na agad no? Hindi. Tsaka may rights yun. Baka copyright mahal yun. So ito na nga. So yan, aabangan ng mga kapatid natin yan. Little Shop of Horrors this July na sa Maybank Performing Arts Theater sa BGC. May isang banda rin. May isang banda rin pala maliban sa Eraserheads. Magkakaroon din ng world tour. Correct. Ito na nga, after nga ng announcement ng Eraserheads last week ng kanilang reunion concert, pero ito world tour na, syempre, hindi rin nagpahuli itong isa pang iconic OPM band. Ito nga ang River Maya na magkakaroon din ng global tour o world tour this coming September. Dito nga yan sa US, Canada, Middle East, Singapore, Australia, at sa London. So wala pang ibinibigay na detalye yung grupo tungkol nga sa mga specific dates dito sa mga nabanggit na lugar. Pero aabangan yan talaga ng mga ng mga Maya, ng River Maya fans dahil yung huling concert nila last February ay sobrang naging successful. Yung pagre-reunion nga nila Bamboo, nila Mark, ni Nathan, saka ni Rico Blanco. Siyempre yan yung mga aabangan ng mga kapatid natin sa abroad. Siyempre ang River Maya ay nakilala sa ilang hit songs. Tulad siyempre ng Ulan, Himala, Panahon na Naman, and of course, Awit ng Kabataan. Kayo, anong favorite River Maya songs nyo? Tone deaf kami kasi nakalimutan na namin yung ibang mga melody. Grabe Baka naman. gusto ma-i-remind kami, Tito Von. Grabe naman yung sa Tone deaf. Oo. Ako, personal favorite ko talaga yung Himala. Ano yun? Oo. Hindi yung kay Ate Guy, ha? Walang himala. Hindi. Yan. Himala, kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Kasalanan bang humingi ako sa langit ng
Isang himala. Kabahan ka Grabe, na, nung kinanta Bambo! talaga yun. Nung kinanta talaga yun yung concert last February. Nag-cover ka? Parang tito at tita moments talaga lahat ng mga batang 90s doon sa concert ground. Kasi yan talaga yan sa mga iconic songs Mahalagang tanong. ng River Maya. Sa world tour na ito, sino ang bokalista? Yan. Yun ang tanong. Hindi, dito kasi sa reunion concert, itong apat talaga kumpleto. Si Bamboo, si Rico Blanco, si Nathan Azarcon, saka si Mark Exqueta. May moment na May isang binigay. kulang, take Oo. note. Siyempre Wala si marami Perf de naghahanap Castro. kay Perf de Castro. So yun din yung mga tanong ng fans ngayon. Dito ba sa world tour, babalik na o magpapakita si Perf de Castro? Wala pang confirmation o balita tungkol dyan. Pero doon sa tanong mo kung sino yung magiging bokalista, of course, doon sa concert nila nung nakaraan, majority talaga ng kumanta ay si Bamboo dahil yung kinanta nila ay yung first 2 albums yata o 3 albums kung saan vocalist pa si Bamboo. And then may special number lang si Rico Blanco nung kinanta niya yung You'll Be Safe Here. Pero the rest of the concert talaga, yung vocals ni Bamboo ang nangibabaw. Yan ang dapat Lord abangan. and Paulina. Yan ang dapat abangan, Tito Von. Kasi Correct. baka pwede namang hindi, baka busy rin si Bamboo, di ba? Baka busy si Bamboo, di ba yung mga show siya Oo. doon sa network. Oo. Hindi, wala na siyang show dun eh. Tapos na yung The Voice eh. Malay mo. Oo. Okay, ito naman, atong E-Heads World Tour. Bakit may materials tayo dito? May ibang update pa ba dyan? Parang wala naman. Yan na yon. From binalita natin Ganon? last week, talo na dito sa River Maya. So, 2 of the most iconic OPM rock groups ang magpe-perform worldwide. So, yan yung mga abangan ng E-Heads at Maya fans worldwide sa mga world tour na yan. Parang matutuwa rin talaga mga tiyuhin, mga tiyahin, ayan. Correct. Ilabas na ang mga baggy pants at mga spray net na bumuta sa ozone layer nung kapanahunan ninyo at ngayon ay sisingilin ang mga anak at mga pamangkin ninyo. Ano ba yung mga suot nun sa mga 90s na concert? Mga Grabe, ganun, parang hindi ka naman 90s, Pauline. Pinanganak ako 90s, so baby pa. Parang Ako din naman, binanganak ako ng 90s, so baby pa rin ako Oh, pero yung mga Tito suot sa Lord, concert. ano ibang mga suotan noon pag nanonood ng Ayun. concert? Nung 90s. Maraming salamat, entertainment producer Juan Belenario. Oo. Umiikot lang sa mga babae, yung mga uso nun, parang bumabalik. Oo. Yung mga raver, parang, my God! Oo. Kailan lang yung 90s, tapos bumabalik na naman, tapos pag kinalculate mo, oo nga. Umuulit nga Masakit. lang yung mga Pero Umuulit tandaan na naman ninyo, talaga yung fashion. Balang araw, tatanda rin kayong lahat. Of course. At yung, Hindi pa ngayon. may sinabi ka dati na nalungkot kami ni Denise Tan. Ano? Oo. Ano yun? Sa pagtanda mo, magiging incapable ka of feeling happiness. Sinabi mo yun eh. Sinabi ni Joy yun sa Inside Out, the more you grow older, the less you feel joy. Yun. Oo. Si DJ ba nagsabi nun? Si Joy, yung Si character ni Joy sa Okay. Inside Out 2. Alright. Abangan natin yan, mga susunod pang mga maiinit na showbiz balita. Wala kang balita tungkol sa yung kasama ni dating Malacanang spokesperson. Dininay na niya. Sabi niya na wala daw silang special na ugnayan. Hindi naman kailangan special na At ugnayan nagkita lang sila dun sa Dinagat Islands para magbigay ng relief operations dun sa mga nasa lanta ng bagyo, July 2022. At kasama siya dun, parang in-invite siya ni Attorney Harry Roque for the vlog. O may binanggit ba akong So parang abogado? nabigyan lang daw siya ng mali siya, sabi ni Ronnie Liang. Oh, walang ibang relief na Wala. None, no, negative. Yun yung sabi, verbatim ni Ronnie Liang. Alright! Maraming salamat. Tito Von Belenario, ang ating entertainment producer. Thank you, Lord and Pauline.